Ex-Laguna Town Treasurer versus malversation. Radio broadcaster patay sa pamamaril habang nagbo-broadcast on-air sa Misamis Oriental. Jeepney drivers at operators nagprotesta laban sa deadline ng consolidation. Mula sa Broad Vision Production, inihahandog ang natatanging programang pinagkakatiwalaan ng masa. Balitang pinatutukan mga lawing may paninindigan. Hahalugugin ng sambayanan para sa purong katotohanan. Balitang Lawi. Magandang araw, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa ginanap na proklamasyon ng mga bagong SSC officers o ng Supreme Student Council officers ng Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz Main Campus. Magbabalita, Marian Agbada. Ika-10 ng Nobyembre taong kasalukuyan, ganap na prinoklama ang mga bagong lider kabataan na mangunguna at mamumuno sa mga mag-aaral ng Laguna State Polytechnic University para sa akademikong taong 2023 hanggang 2025. Ginanap ang proklamasyon ng mga nanalong bagong Supreme Student Councils officers ng LSPU Main Campus sa Activity Center ng Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz, Laguna. Isang araw matapos ang halalan noong November 8, isinapubliko ang resulta ng naganap na botohan. November 9 nang ipaalam sa mga mag-aaral ang kinalabasan ng nangyaring halalan. Ang proklamasyon ay dinaluhan ng ilang mga importanteng individual. Naroon din at dumalo ang mga presidente ng iba't ibang organisasyon sa paaralan, maging ang mga dating SSC officers na siyang nagbigay ng kani-kanilang mensahe. Matapos na makapagbigay ng mga mensahe ng inspirasyon ang mga former SSC officers, ganap na prinoklama ang bagong hanay ng mga lider kabataan na mangunguna at mamumuno sa mga mag-aaral ng LSPU Main Campus. Si Mr. Carlos Miguel Del Val, ang Public Information Officer ng Commission on Elections ng Santa Cruz Main Campus, ang host at siya rin ang tumawag at ganap na nagpakilala at nagproklama sa mga bagong SSC officers. Marian Agbada, Balitang Lawin. Tuluyan na nga ibinasura ng Sandigang Bayan ang apela ng dating treasurer sa bayan ng Pagsanghan na si Rizal de Gabaleño sa umanong paglustay nito sa pera ng bayan. Magbabalita, Desa sa Balberino. Guilty beyond reasonable doubt of malversation ang naging hatol ng Sandigang Bayan nang mapatunayang si Elizalde Gabilanyo, ang dating treasurer ng Pagsanghan, Laguna, ay may sala sa pagnanakaw ng halos 500,000 na kung saan ay halagang nawawala sa pera ng gobyerno. Sa loob ng anti-graft court, umamin si Gabilanyo na ibabalik na niyang pera ngunit may mga hindi kilalang lalaki ang nagnakaw sa perang dapat sanay maibabalik na niya. Ayon din sa kanya, pinagbantaan din itong papatayin kapag nagsumbong, kaya't hindi na nagawa ni Gabilanyo na ipaalam sa mga otoridad ang nangyaring nakawan. Napag-alaman din na umalis ito sa kanyang pwesto sa pag-asang ang separation pay niya ang magpupuna sa ninakaw na pera. Ngunit sa kabila ng kanyang pahayag, hindi pumanig sa kanyang korte dahil sa maliniyang hindi pagsusumbong sa nangyaring nakawan. Walang matibay na ebidensya na makasusuporta sa kanyang mga pahayag. Nang mapunta na sa Sandigang Bayan ang kanyang kaso, sinubukan ni Gabilanyo na pahinain ang pahayag ng mga state auditor na may kakulangan sa mga koleksyon. Pero dahil sa ginawa niyang ito, mas lalong napatunayan ng anti-graft court na siya ay nasa panunungkulan nang mawala nga ang sinasabing pera ng gobyerno. At dahil sa naging pahayag niyang iyon at naging hatol ng korte, napatunayang siya ay nagkasala sa batas at kailangang makulong sa loob ng 7 taon. Desa sa Balberino, Balitang Lawin. Patay sa pamamaril ng isang sikat na radio broadcaster mula sa Misamis Oriental matapos umanong tambangan ng mga hindi pa kinikilalang suspect habang siya ay online. Magbabalita, Marian Agbada. Insidente ng isang radio broadcaster patay sa pamamaril sa Misamis Occidental. Isang malungkot na insidente ang naganap noong November 5 to 2023 kung saan ang isang sikat na radio anchor na si Juan or Johnny Walker Humalon ay natagpo ang patay sa isang walang awang pamamaril. Naganap ito habang siya ay nasa gabay ng kaniyang programa sa 94.7 Calamba Gold FM. Ayon sa ulat ng pulisya, natuklasan na ang suspect ay nagtungo sa tahanan ni Humalon nang may layuning magkaroon ng makabuluhang deklarasyon na kumalat sa nasabing radio broadcast.
Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, hinugot ng suspect ang kanyang baril at walang habag na pinapatukan ang radio anchor. Nasabing tumama ang bala sa ibabang labi ni Humalon at nagpatuloy patungo sa likod ng kanyang ulo. Ang trahedyang ito ay nakunan pa mismo ng isang live stream na nagluluklok sa nakalulungkot na pangyayari. Ang komunidad ng mga tagapakinig ay lubos na nagdadalamhati sa biglaang pagpanaw ni Juan Humalon, isang mahusay na tagapaghatid ng balita at patnugot na kinikilalang personalidad sa mundo ng radyo. Mari Nagbada, Balitang Lawin. Nagkaisang magsagawa ng panibagong jeepney transport strike ang mga jeepney drivers bilang apela sa PUB Modernization Program. Kasama rin ang suporta ng iba't ibang lokal association at federation. Magbabalita, Nestle Galang. Nagsagawa ang pagkakaisa ng mga samahan ng tsuper at operators nationwide ng jeepney strike nitong November 20 to 23 upang magprotesta laban sa deadline na ibinigay sa mga driver upang sila ay magsama-sama sa isang kooperatiba sa ilalim ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Ipinaglalaban ng piston na ibasura ang deadline ng franchise consolidation na mangyayari sa katapusan ng taon. Ayon kay Floranda na presidente ng piston, ang December 31, 2023 na deadline ay otomatiko itong mag-aalis ng pangkabuhayan ng mga driver at operator. Sa kadahilanang ito ay kinakailangan sa pagpaparehistro ng mga sasakyan sa susunod na taon. Ipinaliwanag din ni Floranda na hindi tutol ang piston sa modernisasyon ng industriya ng transportasyon. Bagkus, sila ay hindi pabor sa pamamaraan ng pagpapatupad ng programa. Samantala, iginiit ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na hindi intensyon na alisin ang mga traditional na jeepney. Sa halip, ang intensyon nito ay imoderno lamang ngunit hindi kumbinsido ang piston sa naganap na jeepney strike. Malinaw na ipinakita nito na maraming driver at operator ang hindi sang-ayon sa nasabing consolidation. Nestle Galang, Balitang Lawin. Sa harap ng mga hamon ng buhay, kailangan natin ng lakas at tapang na walang kapantay. Ito ang hatid ng Bear Boost. Bear Boost ang aking kasama sa bawat pagangat, bawat takbang at bawat tagumpay. Ito ang lihim ng aking lakas at determinasyon. Subukan na ang Bear Boost at samahan natin ang bawat paglakad sa daan ng tagumpay ng may gana. Ibinahagi ng College of Arts and Sciences mula sa Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz Main Campus, ang isa sa kanilang pinakamalaking programa na may pinamagatang Kasmustahan 2023 na may layuning ipahatid para sa kanilang mga kapwa estudyante. Narito si Nestle Galang magbabalita. Sa kalagitnaan ng sunod-sunod na gawaing pang-akademiko, nagtaos ang Departamento ng College of Arts and Sciences ng isang pagtitipon upang bigyan ang mga estudyante ng pahinga mula sa kanilang mga responsibilidad at aktibidad. Noong ika-16 at ika-17 ng Nobyembre, ginanap sa Activity Center ng Laguna State Polytechnic University, Santa Cruz Main Campus na isinaayos at naisakatuparan ng College of Arts and Sciences Student Organization. Pinamagatan itong Kasmustahan 2023, kasangga keri pa ba? Sapagkat layunin ng pagsasama-samang ito na kamustahin at makabuo ng bagong pagkakaibigan ang mga estudyante ng departamento. Nais nila na mas lalong pagtibayin pa ang koneksyon ng mga mag-aaral. May iba't ibang mga inimbitahan ng mga panauhing tagapagsalita para sa iba't ibang antas ng taon. Si Mr. Giancarlo Ramos ang panauhing tagapagsalita para sa 3rd year, si Mr. Lenin Osio naman sa 4th year, habang sa 1st year naman ay si Mr. Ralph Randall Rivera at si Mr. Sir Ulrich Morales naman para sa 2nd year. Ayon sa CAS Student Organization Officers, sa paraan ng ganitong mga kaganapan, nabibigyan ng pagkakataon ang CAS students na maipahayag ang kanilang nararamdaman. Nagkakaroon din ng pagbubuo ng matatag na relasyon sa kapwa-estudyante, gayon din sa mga kaguruan. Layunin ng Kasmustahan na ito na ipaalala sa mga estudyante ng CAS na hindi lang puro pag-aaral ang pagtuunan ng pansin.
kundi gayon din ang kalusugang mental at sosyal. Nais nila na maipabatid na hindi lang puro laban ang kailangan gawin dahil naroon din ang pagpapahalaga, pakikisalamuha at pangangamusta sa sarili at sa bawat isa. Nestle Galang, Balitang Lawin. Sukang Sulyap, ang lasa ng kasaysayan. Sa bawat paghahain ng lutuing Pinoy, may isang espesyal na sangkap na nagbibigay ng tunay na lasa. Ito ay ang Sukang Sulyap. Gawa mula sa mga piniling sariwang bunga at kahoy ng tubo, nagdadala ng lasa ng kasaysayan sa bawat kainan. Sa tuwing tayo'y nagluluto at kumakain, Sukang Sulyap ang nagbibigay ng kasiyahan at samahan sa bawat sandali. Subukan na at samahan natin ang bawat pagkain ng lasa ng kasaysayan. Sukang Sulyap, ang sukong Pinoy na nagbibigay buhay sa ating mga lutuin. Nag-apologize si Miss Universe El Salvador kina Miss Universe Philippines Michelle Lee at Miss Universe First Runner-Up Antonia Porcil ng Thailand. Gayun pa man, maraming Filipino supporters ang hindi makapaniwala. Ayon sa kanila, ginawa ni Michelle ang lahat ng kanyang makakaya upang irepresenta ang bansa. Hindi man naiuwi ang corona ay patuloy nilang susuportahan si MMD. Dahil para sa kanila ay ginawa nito ang lahat ng kanyang makakaya. Naging usap-usapan na naging ranking si Top 5 na Miss Universe dahil sa pagkalat ng art card mula sa Instagram post ni Miss Universe Committee, kung saan makikita na kasama sa Top 5 ang ating pambato na si Michelle D. At kaagad itong napalitan ng pambato ng Miss Universe ng Thailand. Pag-amin ng host country ng nakaraang pageant na nagkaroon ng mix-up sa pangalan ni Michelle at ni Antonia sa kanilang top 5 post noong live broadcast dahil sa pagmamadali. Nilinaw rin nila na sabay nilang nalaman sa live announcement ang resulta. Ayon kay MMD, ang lahat ng bagay ay nangyari ng may dahilan and it's just a matter of seeing it as lesson or blessing. Marami pa ring nanghihinayang sa naging laban ng ating pambato na si Michelle D. Maraming Filipino netizens ang nalungkot dahil hindi niya pagpasok sa finals. Maraming nagsabi na luto ang laban dahil sa kumalat na screenshot ng ranking sa Top 5 Miss Universe live broadcast. Ngunit dahil sa post sa social media ni Miss Universe El Salvador ay unti-unting nabigyan ng linaw ang issue. Usap-usapan ng hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla o mas kilala sa tambalang Katniel. Maraming netizens ang nagulat lalo na ang mga tagahanga ng dalawa. Ayon sa iba, fake news lamang ito para sirain ang dalawa. Noong November 30 ay kinumpirma ni Catherine na hiwalay na sila ni Daniel. Ngunit nito lamang November 30 ay kinumpirma ni Catherine Bernardo na hiwalay na sila ni Daniel. Sa Instagram post ni Catherine, sinabi niyang nasa showbiz siya sa loob ng 21 years. 12 years dito ay bilang kalahati ng Katniel. At 11 years nito ay bilang isang taong nagmahal kay DJ. Dagdag pa ni Kath, hindi umano niya pinagsisisihan na nakapiling niya si Daniel sa halos kalahati ng buhay niya. At giit niya, tunay ang pagmamahalan nila nito kahit sa likod ng kamera. Nagbigay din ng pahayag si Daniel at sinabi niya, ang 11 taong pagmamahala nila ni Kat ay babaunin niya ang mga alaala ng kanilang pagsasama. Nagpapasalamat siya sa dating kasintahan sa pagsama nito sa masaya at malulungkot na sandali ng kanyang buhay. At nagpapasalamat din ang aktor sa mga tagahanga na naging kaibigan at kapamilya nilang dalawa. Maraming netizens ang nagulat sa balitang ito at marami ring fans ang nasaktan at nalungkot sa naging hiwalayan ng dalawa. Maging ang mga kapwa nila artista ay nagulat sa balitang ito. Marami naman ang nagpaabot ng kanilang suporta sa tambalang Katniel. Ayon sa kanila, mananatili pa rin ang dalawa sa kanilang mga puso at patuloy pa rin susuportahan ang kani-kanilang mga proyekto. At yan lamang po ang balitang aming nakalap. Ako si Bon Reyes. At ako naman si Maria Cristin Biel. Ito ang mga balitang tinututukan, mga lawing may paninindigan. Hahalugugin ng sambayanan para sa purong katotohanan. Ito ang Balitang Lawin.